So ngayon guys, pag-usapan natin kung sulit pa ba bumili ng iPhone 13. Ba't may langaw? Bumili ng iPhone 13 this 2024. Tara, samahan niyo ako. So yo, what's up guys? It's your boy Joseph. At ngayon, welcome pala sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na yan, mabaklan to. So ngayon guys, magre-review tayo ng bagong iPhone. Isa to sa mga pinaka-requested. And gladly meron tayong iPhone 13 dito. So ito siya. This is the pink color. Just to let you know, iPhone 13, dito nagsimula yung first pink color. Cinematic mode, di ba? And A15 Bionic chip. Alright guys, so ngayon pag-uusapan natin for the first part is ang kanyang build quality. So, ang iPhone 13 is made of aluminum frame, ang kanyang side. Ang kanyang front is made of ceramic shield. Ayan, yun ang tawag sa kanyang glass. Sa iPhone 13 Pro and Pro Max guys, just to let you know, they are made of stainless steel. So, for 2024, this is actually still a considerable and a very good phone, no? For the build quality. Kasi sobrang handy niya, tsaka matibay pa rin naman to, no? Kung bibili ka ng mid-range phone, I would suggest go for iPhone na lang. Kasi sobrang ganda pa rin ng mga build quality. By the way guys, ang kanyang lens is made of sapphire crystal. Not pure sapphire crystal, pero still, hindi to basta-basta na scratch or scratch resistant. So, hindi nyo naman kailangan lagyan ng protection kasi alam naman ni Apple na pwede magasgasan yung lens natin. Alright guys, so ngayon naman pag-uusapan natin is ang kanyang performance. So, when it comes to performance guys, ang iPhone 13 is powered by A15 Bionic chip. So, that is still powerful na chipset. And just to let you know guys, ang A15 Bionic chip is nasa under pa rin siya ng iPhone 14, basta yung non-Pro version. Okay, 14 and 14 Plus, it's still using the A15 Bionic chip. Alright, so for me, yeah, sobrang sulit pa rin nun kasi napakalakas pa rin nun. Kahit anong iba to mong games, pwede niyang laruin, kaya niya pa rin ma-play na walang kalag. So, yeah, for the chipset and for the build quality, it's still approved sa akin. So, kung naghahanap kayo ng pang-gaming phone din, ako iPhone din, solid na solid to. So, A15, still a good performing chipset pa rin, di ba? Approved tayo doon. Next naman guys, pag-uusapan natin sa ating criteria is ang kanyang battery performance. So, as you know guys, just to let you know, ang iPhone 13 is nirelease way back 2021. So, ngayon 2024, magkaka-iPhone 16 na sa September. This is actually going 4 years by next year, no? So, ngayon, dahil 3 years na, incoming 3 years this September, is it worth it pa rin ba bumili nito? Yes. For the battery guys, medyo depende sa inyo yun. Kasi guys, pwede kayo makakuha ng iPhone 13 na below 85% yung battery. Especially kung refurbished or second hand. Pero depende sa inyo yun. Pero ako, tulad nito guys, check natin yung battery life nito. So, punta tayo settings. As you can see guys, ayan, battery. Ayan. Check natin guys. Okay, this is actually 97% dahil nabili to last year lang ng friend ko. Ayan, shoutout kay Tessa. So, yan, 97% guys. And nabili lang last year. So, very good para itong condition ng iPhone na to. Kasi marunong yung gumagamit, mag-alaga, no? Pero ngayon kung bibili kayo, usually ang battery life na ito is pumapatak ng 85 to 90. Depende talaga yun. Pero for this price, sobrang good na goods pa. So, for the battery, guys, and matagal malobat to, guys. Kahit i-check nyo pa sa mga YouTube channel tulad ni Mr. Who's the Boss, ni MKBHD. Ayan, nagtetest sila ng mga iPhone battery drain test sa iPhone 13. Ang tagal malobat na ito. So, yeah, very recommend ko pa rin to. Compare sa iPhone 12 na problema is battery issue. So, dito inayos na nila yung battery issue. So, yun lang, guys. For the battery, depende yon. Pero for me, check the check. Alright.
Feeling ko ito inaantay nyo na rin kasi ako inaantay ko rin, which is yung camera, di ba? So, when it comes sa camera guys, alam naman natin, iPhone is known for the best of the best camera. Especially sa video guys, wala akong masabi. They're the top leading in terms of video. Sa camera, pwede pa sila matalo ni Huawei, di ba? Sa picture, no? Pero sa video, nako, iPhone. Yung iPhone ang pinakamaganda in terms of video quality. Anyway guys, yun, iPhone 13, is it okay pa ba ang camera? Of course, di ba? Mag-doubt pa ba tayo dyan? So, itong iPhone 13, it has a 12 megapixel, both lens, even the front. Nag-shot ako ng mga sample pictures sa iPhone 13. I'll show it to you na lang guys. Kayo na lang mag-judge. For me, as you can see, nakikita nyo yan. Maganda pa rin ang quality. Sobrang approved pa rin ako in terms of picture. No? Sobrang ganda pa rin. Ang vibrant niya. So, for me, very approved pa rin ang camera sa picture. In terms of video guys, ano pa masasabi ko, maganda ang video ng iPhone, lalo na ngayon sa 13, di ba? Maganda pa rin, sobrang reliable ang video ng iPhone 13. So, kung balak mo mag-vlog or future vlogger ka or gusto mo maging content creator, then I would suggest go for iPhone 13 kasi mamaya i-reveal na natin yung price range niya. So, lastly naman guys, pag-uusapan natin is walang iba ang pricing. So magkano na nga lang ba ang iPhone 13 this 2024? Well, based sa aking research, pag bumili ka sa marketplace or sa Facebook marketplace, mas mura po siya. Pero kung bibili ka sa mga like sa Green Hills, yung may mga stall, may mga pwesto, nagre-range siya for now ng 26 to 29,000 depending on the condition and the storage na kukunin mo. Going to ask me, meron pa bang brand new ng iPhone 13? Well, good news, meron pa rin. Pero yung mga Pro version, wala lang silang brand new. So, lahat ng mga non-Pro, like 11, 13, tsaka 14, may mga brand new pa kayong makikita. So, ang brand new nito, makakabili na lang kayo is around mga 36, 37,000. So, fair price pa rin for this kind of iPhone na grabe, ang ganda pa rin ng features niya. So, yun lang guys. So, yun nga guys. So, that's all for today sa ating video. At I hope nagustuhan nyo ang ating iPhone 13 review for this 2024. And nakatulong itong vlog para sa pagbili nyo ng iPhone, kung ano mga options na bibili nyo. Kasi ako sanay akong options, di ako choice eh. Charis. So, ayun nga guys, kidding aside, sana hit the thumbs up and subscribe nyo tong aking vlog, and I hope you can share to your friends and families or sino man mga tropa nyong planning bumili ng iPhone this 2024. Pero I would highly suggest, since it's June, 2 months away na lang is iPhone 16 na sa September. I would suggest bumili na lang kayo sa September ng mga recently iPhone kasi mas babaksak presyo pa siya. Promise guys. Pero ngayon for the price, sobrang fair price pa rin naman. So, ayun lang guys, again, sana nagustuhan nyo itong vlog. This is Joseph. Thank you for watching. Ingat palagi and God bless. See you on my next vlog. Peace out.